Sa video na ito, itatampok ko ang 6 na aral mula sa aklat na How to Win Friends and Influence People na makakatulong sa iyo na ma-improve ang iyong friendship, kakayahan sa pamumuno at social IQ. Ang aklat na ito ay isinulat ni Dale Carnegie at inilathala noong 36, pero mahalaga pa rin ito hanggang ngayon. Lesson number 1. Huwag magbigay ng kritika, pagsaway o reklamo. Ang unang aral ay huwag magbigay ng kritika, pagsaway o reklamo. Madaling manghusga pero mahirap maging maunawain at mapagpatawad. Dapat tayong maging mabait at isipin ang nararamdaman ng ibang tao. Kapag nire-respeto natin ang iba, makakakuha tayo ng respeto. Tandaan na madalas mas emosyonal ang mga tao kaysa sa lohikal. Ang kritika ay nakakasakit at nagdudulot ng sama ng loob. Mas gusto ng mga tao na marinig kung paano natin sinolusyunan ang isang problema kaysa sa mga reklamo tungkol dito. Lesson number 2. Huwag subukang manalo sa argumento. Ang ikalawang aral ay huwag subukang manalo sa argumento. Ang pinakamagandang paraan para manalo sa isang argumento ay umiwas na lang dito. Madalas nagiging mas matatag ang bawat isa sa kanilang opinyon. Dapat tayong maging kalmado at maghanap ng mga bagay na pagkakasunduan. Lesson number 3. Kung mali ka, umamin ka agad. Kapag nalaman mong mali ka, dapat kang umamin agad. Kapag nakikipagtalo tayo, madalas walang nagwawagi. Pero kung tayo ay tumanggap ng pagkakamali, mas madaling makuha ang tiwala ng ibang tao. Lesson number 4. Huwag sabihing mali ang iba. Huwag nating sabihing mali ang ibang tao ng direkta. Nakakasakit ito at nagiging dahilan ng sama ng loob. Mas mabuti kung ipapakita natin ang respeto sa opinyon ng iba. Lesson number 5. Magtanong imbes na magutos. Ang ikalimang aral ay magtanong imbes na magbigay ng utos. Kapag sinabihan mo ang isang tao na gawin ang isang bagay, parang ikaw ay bossy. Mas mabuti kung magtanong tayo para mas madaling gawin ng iba ang kanilang trabaho. Lesson number 6. Magbigay ng tapat na pasasalamat. Sa wakas, mahalaga ang pagbibigay ng tapat na pasasalamat. Ang pagpapahalaga ay nagpaparamdam sa mga tao na mahalaga sila. Kapag nararamdaman nilang mahalaga sila, mas nais nilang tumulong. Dapat tunay at tapat ang ating pasasalamat. Bilang dagdag, mahalaga rin na ipakita ang ating pasasalamat sa mga maliliit na bagay. Kahit ang simpleng salamat sa isang tao na tumulong sa atin o nagbigay ng oras ay may malaking epekto. Ang ganitong mga aksyon ay nagpapalalim ng ating relasyon sa ibang tao at nagpapakita na tayo ay may malasakit sa kanila. Sa katunayan, ang isang tapat na pasasalamat ay hindi lamang nagpapalakas ng ating ugnayan, kundi nagpapakita rin ng ating pagpapahalaga sa mga efforts ng ibang tao. Hindi kailangan ng malalaking gestures. Minsan, ang simpleng pagpapakita ng appreciation ay isang malakas na paraan para iparating na sila'y may halaga. Ang pagpapakita ng pasasalamat kahit sa mga maliliit na bagay ay may kahalagahan. Madalas ang mga simpleng kilos ng kabutihan o pag-aalaga tulad ng isang mensahe ng pasasalamat o isang ngiti ay mas malalim ang epekto kaysa sa mga material na bagay. Ang pasasalamat ay hindi lamang nakikinabang ang ating mga relasyon, kundi ito rin ay nakakatulong sa ating personal na growth. Kapag natututo tayo magpasalamat, natututo rin tayo na maging mas positibo at mas mindful sa mga bagay na meron tayo at sa mga taong tumutulong at sumusuporta sa atin. Ang simpleng salamat ay hindi lamang nagiging isang ugali, kundi isang malalim na pagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa mga tao at sa mga simpleng biyaya na mayroon tayo sa buhay. Kapag nagsanay tayo ng pagpapakita ng pasasalamat sa mga maliliit na bagay, nakakatulong ito upang maging mas kontento at masaya sa ating araw-araw na pamumuhay. Tinutulungan tayo nitong mag-focus sa mga bagay na magaan sa puso kaysa sa mga bagay na magdudulot ng stress o pagka-frustrate. Ang pasasalamat sa anumang anyo nito ay nakakapagpabago ng ating pananaw sa buhay. Pinapalitan nito ang ating focus mula sa mga problema patungo sa mga solusyon at oportunidad. Ang pagiging tapat sa pasasalamat ay isang bagay na hindi lang ipinapakita sa ibang tao, kundi ipinapakita rin natin sa ating sarili bilang isang tanda ng pagpapahalaga sa ating buhay. Kapag tayo ay nagpapakita ng pasasalamat, pinapalakas natin ang ating sariling kalakasan at kumpiyansa.
Ang pagpapakita ng pasasalamat ay isang pagninilay na nagpapakita ng ating malasakit at pagiging bukas sa mga tulong na ibinibigay sa atin ng mga tao sa paligid. Sa bawat pagkakataon na nagpapakita tayo ng appreciation, mas napapalakas ang ating relasyon at mas nagiging matatag ang ating koneksyon sa ibang tao. Ang pagpapakita ng pasasalamat ay hindi lamang nagpapabuti sa ugnayan natin sa mga tao, kundi nagiging isang reflection din ng ating pagkatao at kung paano natin pinapahalagahan ang ating mga relasyon. Kaya't ang pagiging bukas sa pagpapasalamat, lalo na sa mga simpleng bagay, ay nagiging daan para sa mas magaan at mas masayang buhay. Ang pasasalamat ay may kapangyarihang magbukas ng mas maraming pagkakataon at posibleng magpatuloy na magbigay ng magagandang relasyon. Kapag tayo ay nagpapakita ng tunay na appreciation sa mga tao sa ating paligid, nararamdaman nila ang ating kabutihan at sila'y nagiging mas bukas na makipag-ugnayan sa atin. Ang mga maliliit na bagay tulad ng pagbibigay ng oras, pagtulong sa iba o simpleng pakikinig ay nagpapakita ng ating malasakit at ang pagpapahalaga natin sa kanilang nararamdaman at pangangailangan. Ang pagpapakita ng pasasalamat sa iba ay isang malakas na hakbang sa pagpapalago ng ating relasyon at mas nakikilala tayo bilang isang tao na may malasakit sa kapwa. Hindi lang ito nakakatulong sa ating personal na ugnayan, kundi ito rin ay nagiging inspirasyon sa iba upang magpakita ng kabutihan at pagpapahalaga. Ang pasasalamat ay nagiging daan para magtulungan tayo sa mga hamon ng buhay, magbigay at tumanggap ng tulong at magtaguyod ng mas matibay na komunidad. Higit pa rito, ang pagpapakita ng pasasalamat ay may positibong epekto hindi lamang sa ating relasyon sa iba, kundi pati na rin sa ating kalusugan at overall well-being. Ayon sa mga eksperto, ang pagpapakita ng pasasalamat ay nakakatulong sa pagpapabuti ng ating mental at emosyonal na kalusugan at nakakapagpababa ng stress. Kapag tayo ay nagpapakita ng pasasalamat, pinapalakas nito ang ating mga koneksyon sa iba at nakakatulong sa atin upang magkaroon ng mas masaya at kontentong buhay. Ang pagpapakita ng pasasalamat ay hindi lamang nakakatulong sa ating mga relasyon, kundi pati na rin sa ating katawan. Ang pagiging tapat sa pasasalamat ay nakakatulong sa atin na mag-focus sa mga bagay na meron tayo at sa mga positibong aspeto ng ating buhay, sa halip na magmukhang puro negatibo. Ang pagpapakita ng appreciation ay nagpapalawak sa ating pananaw at nagbibigay ng mas malalim na pakiramdam ng kasiyahan at fulfillment sa ating buhay. Kung mas pinapalakas natin ang pagpapakita ng pasasalamat, mas napapalalim ang ating mga relasyon at mas nagiging magaan ang ating pakiramdam dahil sa simpleng mga aksyon ng pagpapakita ng appreciation. Ang pasasalamat ay hindi lamang sa mga malalaking bagay. Ang pagkakaroon ng malasakit sa mga maliliit na bagay tulad ng pag-alala sa mga pangangailangan ng iba o pagpapakita ng kabutihan sa mga simpleng paraan ay nagpapakita ng mas malalim na pagkilala at pagmamahal sa ating kapwa. Sa ganitong paraan, nadadala natin ang positibong enerhiya sa ating paligid at nakakatulong tayong maging isang magandang impluwensya sa ating komunidad. Ang pagpapakita ng pasasalamat ay isang malakas na kasangkapan na hindi lang nakapagpapasaya sa iba, kundi nagpapalakas din ng ating sariling karakter at nagbibigay ng mas magaan na pakiramdam sa ating kalooban. Ang pagpapalaganap ng pasasalamat ay isang patuloy na cycle na may positibong epekto hindi lamang sa ating buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga tao sa ating paligid. Sa huli, ang mga simpleng salita ng pasasalamat ay may kakayahang magdulot ng hindi mabilang na kabutihan sa ating komunidad at magbigay ng mas masayang buhay sa ating lahat. Ang pagpapakita ng pasasalamat kahit sa pinakapayak na paraan ay nagpapakita ng ating pagiging bukas at handang magbigay ng kabutihan sa ating kapwa. At ito ang maghahatid sa atin ng mas masayang at mas fulfilling na buhay. Ano sa tingin mo sa mga aral mula sa librong How to Win Friends and Influence People? Iskay ang inyong opinyon sa mga komento. Kung nakatulong ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa aking channel.